natin at nararanasan natin ang mga himala na ginawa niya at patuloy na gagawin niya sa ating buhay sa mga iba't ibang kaparaanan. Mga kapatid, naranasan niyo na ba ang himala ng ating Panginoong Diyos? Amen! Amen. So, pwede mag-share tayo. Sige na ate. Opo. Yung himala na yan na siyang naglaan sa atin ng kalakasan. Na-share ko na po ito minsan sa inyo nung panahon ako ay tumayo. Pero ito po yung sharing ko patungkol sa himala ng ating Panginoon. Ang aking hipag, mga kapatid, ay nag-undergo po siya ng major surgery. At inaasahan namin ay doon sa Nueva Vizcaya or sa veterans na lamang gagawin yung operasyon. Pero ang payo ng doktor ay hindi po nila kayang gawin doon dahil kulang po sa mga pasilidad, mga instrument, mga gamit, at maging sa mga doktor. Kaya inirefer po siya sa East Island po sa Manila. At doon po, nandoon po yung tiwala namin na, sige, doon na lang para sigurado tayo sa magiging katagumpayan ng operasyon. At doon po pinaghanda nila yung kapatid ko ng maraming dugo dahil sabi nga nila ang operasyon na yun ay hindi basta-basta. Bago po yung operasyon, kinausap ko yung aking kapatid at sinabi ng doktor na kaya po nang nakita ninyo, kayo po ay from Nueva Vizcaya at dinala dito dahil gusto natin na maging maayos yung operasyon. At nakita nyo din na naghanda kayo ng maraming dugo. Pero hindi po yan yung kasiguraduhan. Dahil ang sabi po ng doktor, may mga maaring mangyari. Maaring matamaan ang kanyang kidney, maaring during the operation ay maubusan siya ng dugo, maaring during the operation ay tumigil ang pulso ng kanyang, titigil ang kanyang pulso, maaring na nagbigay sa amin ng bahagyang pagkalito, yung nervous mga. Pero yung huli na sinabi ng doktor, pero sir, sabi niya sa akin kapatid, manalig ka sa kapangyarihan ng panalangin. Mga kapatid, 6 to 7 hours po yung nangyaring operasyon. At matagumpay na nangyari yung operasyon, mga kapatid. Ang aking tinignan na milagro doon, mga kapatid, despite of the truth na maraming kaalaman ng mga doktor na yan, kompleto man sila sa pasilidad, pero ang sabi niya, manalig ka sa gagawin ng Diyos. Yun po yung milagro, mga kapatid, na kahit minsan tiwala na tayo sa mga bagay-bagay, ngunit ang Diyos patuloy na kumikilos upang tayo po ay hindi hahayaan sa kabaamang sitwasyon. At maging dito sa FCC, mga kapatid, marami tayong mga kapatiran na mga cancer patient po sila. But because of their faith, sa kanilang matibay na pananalig, mga kapatid, praise God, dahil sila po ngayon ay cancer survival. Marami po sila. Kaya pagpupuri sa ating Diyos na patuloy na kumikilos sa mahimalang gawain. Maraming bagay kung paano kumikilos ang ating Panginoon. Sa umagang tayo ay nagising. Ito po ay isang himala, hindi ba mga kapatid? Amen. Dahil gising na naman tayo para sa isang misyon, mga kapatid. Naubusan tayo ng oras kahapon at ngayon nga nilaanan tayo ng ating Panginoon ng bagong umaga. Tulad ng pag-aubos ng alak, nilaanan din sila ng alak na bago. Ganyan din ang buhay natin, mga kapatid. Maski nga yan sa mga pagkain na kinakain natin, mga kapatid, di ba? Kain tayo kaninang tanghalian, ayan, pumasok sa ating katawan, pumunta na sa iba't ibang daluyan ng ating katawan, bahala ng ating katawan na magproseso. Pero yan ay sa tulong ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid, upang magamit ang mga pagkain yan sa hindi natin mawaring kaparaanan ng mga proseso na yan, upang nang sa gayon, tayo ay narito, maging malakas, maging healthy, at higit sa lahat, maganda. Blooming, mga kapatid. Yun po yung katotohanan. Sa bawat araw, sa mga sitwasyon, sa ating mga karanasan, patuloy na nagaganap ang himala kung bukas ang ating pananampalataya na ulinigin, unawain ang mga ginagawang ito
ng ating Panginoon. Noong nakaraang linggo, tayo po ay tinanong ng ating preacher, nakagawa na ba kayo ng New Year's resolution ninyo? Kada unang taon yan. Kasi nga New Year's resolution. Di ba sabay, hindi na pwede sabihin February's resolution. New Year's resolution. At maganda rin siguro mga kapatid na idagdag natin gawin din yung sinasabi natin journey of faith. Bali yan po yung ipinapagawa ngayon ni Pastor sa mga nagnanais na mag-share ng kanilang karanasan sa mapagpala at dakilang Diyos natin, na kung saan isinusulat natin ang bawat mahimalang pagkilos ng ating Panginoong Jesus sa ating buhay noon at ngayon. Isulat ang ating experience with God's power and grace and miracles dahil bukas ang ating diwa na unawain ang mahimalang daan niya. Ngayong hapon po ang ating mensahe ay pinamagatang called to witness God's grace and goodness. Tinawag upang maging saksi sa biyaya at kabutihan ng dakilang Diyos. Para po sa ating patuloy na pagbubulay-bulay ngayon, titignan natin ang kahalagahan ng tatlong nagamit sa unang himala na ginawa ng ating Panginoon na siyang naging hudyat na din ang simula ng kanyang ministeryo. Ang tatlong may mahalagang papel para sa unang himala, una ay ang mga banga. Pangalawa ay ang mga alipin at ang pangatlo ay ang tubig na naging alak. Sa unang puntos po natin, ganito ang sinasabi sa talatang 6 hanggang 7. May 6 na banga doon. Ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga banga. At pinunungan nila ang mga banga na halos magpumapaw. Mga kapatid, ang mga nasabing banga ay ginagamit lamang upang paglagyan sa paghuhugas ng mga paa ng mga manlalakbay na bisita sa isang handaan. Karaniwan ay may mga nakatokang alipin na maghuhugas ng mga paa ng mga bisita. At ang alipin na yan ang pinakamababang alipin na siyang nilalagay dito dahil nga sa hirap at dumi ng gawa nito. Ang mga bangang ito ay kailangang puno sa pagsisimula ng handaan, pero pwedeng maubusan ng tubig kapag wala ng darating na bisita. Ito'y karaniwang gawa sa luwad o putik ang mga bangang ito. Hindi ito ginagamit sa ganitong gawain ang mga porselanang banga o kaya ang mga mamahaling banga. Wala din itong disenyo o anumang palamuti. Mga pangkaraniwang banga na kawangis ng mga mananampalataya. Ganito po ang sabi ni Pablo sa 2 Korinto, Kabanata 4, talata 7. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay tulad sa mga parayok na gawa sa putik upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihan ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Iyan po tayo mga kapatid, mga pangkaraniwang tao, ngunit pinagkalooban ng kayamanang espiritual. Na katulad ng mga banga sa kwento, tayo ang naging daan ng biyaya ng Diyos sa mga tao. Mga karaniwan, ngunit dinakila ng Diyos upang makagawa ng mga hindi pangkaraniwan sa ikaluluhati. Doon po sa ating napakinggan sa bagong tipan na ating aralin, narinig natin doon mula sa 2 Korinto, Kabanata 12, unang talata hanggang 12 talata, ay patungkol sa mga iba't ibang kaloob sa bawat mananampalataya. At ito po yung tinutukoy dito ng mga